Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na't sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Yan. Tayo patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Ama sa langit sapagkat patuloy niya tayo pinagkakalooban ng kalayaan na makarinig ng kanyang mabuting balita, ng kanyang magandang balita. So, before anything else, tayo muna po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka o kataas-taasang Diyos Ama sa langit. Purihin ka sa iyong kadakilaan sa amin. Purihin ka, Ama, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Ama, maraming salamat po muli sa gabing ito na kami tinawag mo, pinili mo, sa karamihan upang makapakinig ng napakahalagang balita, ang salita ng kaligtasan. Salamat, Ama. At kami ay laging may mga ganitong pagkakataon na natatanggap mula sa iyo. Kung kaya patuloy niyo po kaming gabayan, patnubayan, sa gabing ito, ipadala ang banal na Espiritu upang mabuksan ang aming kaisipan, ang aming pangunawa, sapagkat inaamin po namin
ang aming kawalan. Wala po kaming magagawa kung wala kayo, Ama. Ama, tinatas ko po sa iyo ang mga gagamitin mo sa gabing ito mula sa music ministry, sa song leader po. Lord, we ask for your double portion of your anointing. And also, most especially sa aming kapatid na gagamitin mo sa pagbabahagi ng iyong salita. Lord, may your name be glorified tonight. We bring you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. So, how many days before Christmas? 7 days before Christmas. Ayan. May time pa rin para makapamili ng mga pangregalo. Ano ha? So, December 18, 2024, celebrants. Siyempre, hindi natin makakalimutan mga kapatid natin na nagsa-celebrate ng kanilang special day. Of course, Minister Jerry Orlina. Uy, bro! Yan. Happy birthday. Sister Trina Hapin. Oh, yung best friend ni Brother Enol. At si Sister Esperanza Mendoza. And Brother Luke Aquino. Happy birthday mga kapatid and enjoy your day. Happy birthday once again mga kapatid. Enjoy, enjoy. Yan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Yan. Let's prepare ourselves. Tawagin na natin ang ating mga kapatid sa bahay para sabay-sabay tayong magpuri, umawit sa ating dakilang Diyos. Let's welcome our praise and worship team. Hello po mga kapatid, kumusta po ang buhay? Pasko na po, Merry Christmas po sa ating lahat. Amen. Hello po mga kapatid, ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen. Praise God. Thank you. All you that are righteous, shout for joy for what the Lord has done. Praise Him, all you that obey Him. Give thanks to the Lord with harps. Sing to Him with string instruments. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Kung galak tayong aawit sa Panginoon. Amen. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. One more time. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ihanda ang isip, pati na ang puso, akayin kay Kristo, ang maraming tao, ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Uulan ng biyaya sa Pasko. Amen. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the
ko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ihanda ang isip, pati na ang puso. Pagkayin kay Kristo, ang maraming tao. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Ah, 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 halina't purihin, luwalhatiin ang ating Panginoon. Puso ko'y nagpupuri, nagluwalhati sa'yo. Pagdating ng umaga, pag-ibig mo'y aking nadarama. Pagsapit ng tanghali at gabi, patuloy ang grasya. Ikaw, Jesus, ang dahilan nitong ngiti sa aking mga labi. Buhay ko'y pinupuno mo ng pagpapal. One more time, halina! Halina't purihin, luwalhatiin ang ating Panginoon. Puso ko'y nagpupuri, nagluwalhati sa'yo. Pagdating ng umaga, pag-ibig mo'y aking nadarama. Pagsapit ng tanghali at gabi, patuloy ang grasya. Ikaw, Jesus, ang dahilan nitong ngiti sa aking mga labi. Buhay ko'y pinupuno mo ng pagpapala. Kahit kailan, di mo ako pinabayaan. Kahit saan, lagi akong sinasamahan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Kahit kailan, di mo ako pinabayaan. Kahit saan, lagi akong sinasamahan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Kaya't buhay ko'y sa'yo lang inilaan. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you. Praise God. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Marapat siyang sambahin kapag siya ay napakabuti sa atin. Kaya bigay po natin mataas na papuri sa ating Panginoon na nagmamahal sa ating lahat. Nagbibigay ng lahat ng ating kailangan. Kung wala siya, wala tayong magagawa. So awitan po natin ang ating Panginoon ng buong puso, isip at kaluluwa. Amen. Hallelujah. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y ialay sa'yo. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo
Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon. Pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Hallelujah. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Karapat-dapat ka sa iyong kawalhatian, buong kalangitan sa iyo'y nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. One more time. Hallelujah. Karapat-dapat ka, amen, sa iyong kawalhatian, buong kalangitan sa iyo nagdiriwang. Kaming mga nilikha mo, aming sasambitin. Banal ka at makapangyarihang Diyos. Dakila ka, O Jesus, sa iyong pagmamahal. Ibinigay mo ang iyong buhay, kami ngayon ay malaya na. O Jesus, dapat kang parangalan.
Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Music ministry. God bless. God bless. Ano ha? So for tonight, to continue with our series which is all about the book of the Romans, let us welcome Minister Ernie Akayan to close our chapter. Let's welcome our brother. Magandang gabi po sa ating lahat and welcome to our weekly Bible study. At bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin muna. Maraming salamat po Ama sa pribilehiyo na muli ay maihayag ang iyong kagandahang loob, ang iyong katotohanan at ang iyong panukala sa mga taong nagtitiwala sa iyong anak na si Jesus. Samahan niyo po kami sa aming kawalan at punan niyo po ang aming kakulangan sa pamamagitan ng paglalahad ng malinaw na katotohanan ukol kay Kristo at sa paksang pag-uusapan namin sa gabing ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin ay bahagi pa rin ng Romans 4. Basahin ko po 13 to 25. Ang title po nito, The Promise Granted Through Faith. For the promise that he would be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. For if those who are of the law are heirs, faith is made void and the promise made of no effect. Because the law brings about wrath. For where there is no law, there is no transgression. Therefore it is of faith that it might be according to grace, so that the promise might be sure to all the seed, not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. As it is written, I have made you a father of many nations. In the presence of him whom he believed, God who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did, who contrary to hope, in hope believed, so that he became the father of many nations, according to what was spoken, so shall your descendants be. Verse 19, and not being weak in faith, he did not consider his own body already dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. And being fully convinced that what he had promised, he was also able to perform. And therefore it was accounted to him for righteousness. Now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, but also for us. It shall be imputed to us who believe in him, who raised up Jesus our Lord from the dead. And verse 25, who was delivered up because of our offenses and was raised because of our justification. Yan. Sa ating pag-aaral na kung magsimula at balikan ang unang mga salitang tinanggap ni Abraham mula sa ating Panginoon. Ito ay sa Genesis 12, 1 to 3. Promise to Abraham, o Abram. Now the Lord has said to Abram, get out of your country, from your family, and from your father's house to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. So nang marinig ito ng Abraham, nang sabi ng Diyos, ay iwanan mo ang iyong bayan, ang Ur, at punta ka sa lupaing aking ibibigay sa iyo. At that point po, may dalawang option si Abraham. Either to set out his family and belongings to something unknown, or stay where he was. So meron ho siyang dilema. Siya ba ay susunod sa tinig ng Diyos o siya ay mananatili? Kasi settled na ho siya eh. Okay na yung family niya, no? But, he had to decide between the security of what he already had or the uncertainty of traveling under God's direction. So, medyo talaga hong dilema kasi pupunta siya sa isang lugar na hindi niya alam kung saan at hindi niya alam kung ano mga maaaring mangyari on the way, no? So, dito makita natin, although uncertain, no, kung saan siya dadalhin ng Panginoon, all he had to go on was God's promise to guide and bless him. Ayan. So dito natin makikita ang simula ng pananampalataya ni Abraham. Siya ay nagtiwala sa Diyos, iniwanan niya ang kanyang bayan
at nakinig sa tinig ng ating Panginoon, no? At napakalaki pong impact ito sa ating history bilang isang Kristiyano. At hindi lang sa Kristiyano, kundi sa buong mundo. His obedience affected the history of the world, and his decision to follow God set into motion the development of a nation that God would eventually call his own. Alam natin sa pamamagitan ni Abraham ay nabuo ang bansang Israel. So dito makita natin sa isang tao nagsimula ang isang bansa. At yan ay sa pamamagitan ni Abraham kung saan pinakinggan niya at pinaniwalaan niya ang pangako ng Diyos nang siya ay tawagin ito. No? When Jesus Christ came into the earth, God's promise was fulfilled through Abraham and the entire world was blessed. Ayan. So yung pangako kay Abraham ay natupad sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At hindi lang yon, kundi yung sinasabi kanina sa pangako sa Genesis 12 na many nations will be blessed. Through the coming of Jesus Christ, marami pong pinagpala at tayo po ay kasama doon sa mga pinagpalang yon. Ano? Now, sa Galatians 3:16, sabi dito, now to Abraham and his seed were the promise made. He does not say, and to his seeds, may letter S, as of many, but as of one, and to your seed, who is Christ. So naroon po ang pangako kay Abraham na sa pamamagitan ng kanyang tinatawag na seed, na dito po ay with a capital S, ito po ay tumutukoy sa Panginoong Hesus. So this is a prophecy of the coming Christ through the lineage of Abraham. At ito po ay nagkaroon ng katuparan. Ano pong dahilan? Nagtiwala si Abraham sa pangako ng Diyos. No? Just like Abraham, ito, mahalaga ho sa atin ito, we also don't know the long term of most decisions we make. No? Sa ating buhay, we also have to make decisions, and some of these are long term. The fact that there will be long term consequences cause us to think carefully and seek God's guidance as we make our choices today. So hopefully po, ang ating pag-aaral ngayon ay magbibigay sa atin ng mas magandang pananaw kung paano tayo dapat gumawa ng mga desisyon natin araw-araw. Especially ho, may mga long-term effect. Kagaya po dito, ito po ay may long-term effect at napakaganda po ang naging resulta. Kaya nga ang title natin ay The Promises Granted Through Faith. So ano po ang sumunod? Basahin ho natin yung verse 16. Sabi sa verse 16, therefore it is of faith that it might be according to grace, so that the promise might be sure to all the seed, not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. Ano makikita natin dito? Abraham pleased God through faith. Okay, yung pangako, the promise that he would be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith, because the law brings about wrath. So ito pong pangakong ito ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, kundi sa pamamagitan ng pagtitiwala ni Abraham sa pangako ng Diyos. Bakit hindi ho sa pamamagitan ng batas? Sapagkat ang batas po ay magdadala lamang ng galit ng Diyos. Kasi alam natin ang batas ay binigay upang makita natin at masumpungan natin ang kasalanan, na ma-realize natin na tayo ay makasalanan. Bunga ng mga batas. Kung wala pong batas, walang kasalanan. Pero nang inihayag ng Diyos ang kanyang batas, nakita ng tao ang kanyang pagiging makasalanan. Okay? So it is of faith that it might be according to grace, that it might be served to all seed, not only those of the law, but also to those who are of faith of Abraham, who is the father of us all. So itong pananampalatayang pong ito ay hindi ayon sa gawa, kundi ayon sa kagandahang loob ng Diyos, that it might serve all. So ito po ay iniaalok, itong pangakong ito sa lahat, sa mga taong nabubuhay sa batas at sa mga taong nabubuhay sa pananampalataya, kagaya ng pananampalataya ni Abraham. So madaling salita ho, ang ating pananampalataya ngayon na ating minana mula kay Abraham ay isang pananampalatayang may katiyakan, sapagkat kung papaanong pinarangalan ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham, ang pananampalataya po ni Abraham na minana natin, ay ganun din po ang aasahan natin, no?
tayo ay to live by faith like the father of our faith, no? Tandaan natin, bilang Kristiyano, we are not saved by loving God and doing good. Neither are we saved by faith plus love or faith plus good works. We are saved only through Jesus Christ, trusting Him to forgive our sins. So maliwanag po ito, it's pure grace. Pag sinabing pure grace, it's by faith alone. Hindi po yung, okay, naniniwala ako, plus may katwiran ako kasi mahal ko ang Diyos, naniniwala ako at may mga gagawin akong mga pamamaraan para ipakita ko sa Diyos na ako'y mabuting tao. Hindi po, no? It's purely faith, trusting Jesus that He can do it for us, that He will forgive our sins as we Christians know that we have been forgiven. At dahil dito, doon magsisimula ang ating journey ng may pananampalataya tulad ng nangyari kay Amang Abraham. Okay? So makikita pa na dito, Romans 11:6. Pakita dito sa Romans 11:6, pakikita sa atin na it's pure grace. Ano ba ito? Ganap na kagandahang loob lamang. Basahin natin. Sa English muna, and if by grace, then it is no longer of works. Maliwanag po, if by grace, then it is no longer of works. But if it is of works, it is no longer grace. So pag sinamahan mo ng gawa, hindi na kagandahang loob yan. At hindi yan ang kasiyasiya sa Diyos. Ang kasiyasiya sa Diyos ay faith and trust in the graciousness of God through Jesus Christ. Sabi nga dito, otherwise work is no longer work. Sa Tagalog po maganda. At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa. Maliwanag po. Sapagkat kung ang ginawa ng tao ang batayan, hindi na yan masasabing kagandahang loob. Bakit po? Kasi meron ng credit, no? May merit na ang tao na, naniniwala ako at ginawa ko to, kaya ako'y maliligtas. Hindi po yon. It's pure grace. Okay? Maliwanag po yon, ano? And being Abraham's seed, as followers of Christ and heirs, tayo po yon, according to the promise, we too are beneficiaries of the promises to Abraham. Kung papaanong ang mga pangako ng Diyos ay ibinigay niya kay Abraham, tayo pong nagtitiwala kay Kristo ay kabahagi, inapo ni Abraham upang ang lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham ay maganap din sa ating buhay. Saan natin makikita yan? Galatians 3:29. And now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. No, tayo po sinasabing tunay na mga inapo o anak ni Abraham. Tayo'y tagapagmana at lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham ay sasaatin din. So napakaganda po ng pangitain na sa ating pakikiisa sa pananampalataya tulad ni Abraham at sa atin naman ay pananampalataya sa kanyang anak na pinadala sa atin upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Lahat ng pangako sa Biblia kay Abraham ay ipagkakaloob din sa atin. We too are saved by faith alone, by grace alone, through Christ alone. Mahalaga po yun, no? Ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos lamang, at sa pamamagitan ni Kristo lamang. So makikita natin doon ang papaano tayo ay naroon sa napakagandang kalalagayan. So tignan pa natin ito sa verse, hindi pa pala tapos, no? Sabi dito, ayan, okay. Sa verse 17 po tayo tutungo ngayon. Sabi sa verse 17, as it is written, I have made you a father of many nations in the presence of him whom he believed, God who gives life to the dead and calls these things which do not exist as though they did. Ano po ito? The promised covenant God gave Abraham stated that Abraham would be the father of many nations. At totoo po yan, no? Ang ating pananampalataya ay kalat sa maraming bahagi ng mundo. At ito ay bahagi ng mga pangako ng Diyos na ipinagkaloob niya sa pamamagitan ni Abraham. At tayong mga mananampalataya saan man dako ng mundo ay nakinabang at pinagpapala nito. Saan natin makikita yan? Sa Genesis 17:4, sabi sa kanya ng Panginoon kay Abraham, as for me
Behold, my covenant is with you, and you shall be a father of many nations. Kaya ang tawag ho natin sa kanya ay Ama ng ating pananampalataya. Okay. Ano pa ho ba makikita natin dito? Ito nga po sabi niya, no? And that the entire world will be blessed through him. Sa Genesis 12:3, and in you all the families of the earth shall be blessed. This is the family of God, the believers who accept Jesus Christ as his Lord and Savior. Okay? The promise was fulfilled in Jesus Christ. Alam niyo kung bakit? Because Jesus Christ is the new covenant. Ano? Siya ay kalinya, kalahi ni Abraham. Siya ay nanggaling sa lahi ni Abraham. At sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, doon naganap ang bagong pakikipagtipan natin sa Panginoon. Jesus was Abraham's line, and truly the whole world was and continues to be blessed through Him. Tayo po yun, mga mananampalataya, na nang tayo tumanggap ay naiba ang ating buhay, naayos sa pamamagitan ng pananampalataya, na bago ang ating mga ugali. Yan po yung mga pagpapalang spiritual na hindi natin mabibili kahit saan. Kaya salamat po kay Amang Abraham na siyang nauna sa atin, sa pakikipagtipan sa ating Panginoong Jesus. Galatians 3:14, Tagalog, ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil. Tayo po ang hentil, dalawa lang po ang grupo ng tao sa Biblia. Kung hindi Hudyo, ay mga hentil. So ang mga hentil ay kasama rin, no, na pinagpala dahil kagaya ng Amang Abraham, tayo ay nagtiwala sa pangako at salita ng ating Panginoon. No? Ulitin ko, ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus, at sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos sa atin. Kaya nga po, ang buhay natin ay supernatural. May kapangyarihan po ito, bunga ng Espiritu ng Diyos na gumagalaw sa ating buhay. Sa verse 21 po, tingnan po natin ito. Sabi dito sa verse 21, and being fully convinced that what he had promised, he was also able to perform. Okay. Si Abraham po, ay hindi naman po perfect. No? Alam natin yun. No? Abraham was marred by mistakes and sins and failures, as well as by wisdom and goodness, but he consistently trusted God. Anong sinasabi natin dito? And we can identify with Father Abraham na siya'y marami ring maling nagawa, siya'y nagkasala. So bilang tao, naroon yung mga pagkakamali, pero meron po ditong makikita nating outstanding characteristic ng buhay niya, ng kanyang faith life. Ano po ito? He consistently trusted God. So yun, kung meron ng consistency sa buhay natin, hindi yung hindi tayo nagkakamali o hindi tayo nagkakasala, kundi sa gitna ng lahat ng mga kamalian, kahinaan, makita po natin ang mga Abraham consistently trusted God. Yung narinig niyang pangako ng Diyos sa kanya nung una siyang kausapin ng Panginoon, nanatili siya doon. Tinuloy niya yung, kumbaga, yung spiritual journey niya. Siya po ay hindi tumigil. Marami siya naging disappointment, pero hindi naging dahilan yon upang siya ay hindi manatili. Kagaya rin po natin, ang makandahong example nga ang Amang Abraham, tayo nagkakamali, tayo dadadapa, pero ang tanong po ay ito, nananatili ba tayo nagtitiwala na ang lahat ng pangako ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay magaganap sa buhay mo? Mahalaga po yun, no? Abraham never doubted that God will fulfill His promise. Andun po yung salitang never doubted. Kailanman hindi siya nagdalawang isip, kailanman hindi siya nagduda na ang lahat ng pangako ng Diyos sa kanya ay mangyayari. Sa akin pong buhay, I can identify with that kasi nga po, nang ako ay tawagin ng Diyos na full-time worker, ay ayoko nga ho mag full-time. Ang binigay niya hong salita sa akin ay hindi nga ho verse sa Bible, sa tiga siguro ng ulo ko.
ang binigay niya sa akin ay yung advertisement ng Ladies' Choice, no, sa Greenbelt nung ako ay naghihintay ng prayer meeting sa Bank of America. Sabi niya, tumingin ka sa taas. Siguro, sabi ni Lord, tigas ng ulo mo ah. Kapag tingin ko sa taas, nakalagay doon, burado ho lahat, pinturado lahat yung mga advertisement. Ang natira ho sa dulo, you've got to be the best. So ano po ibig, pinaniwalaan ko ho yun. Hindi ko sinasabi na, ay, ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang pinakamahusay na preacher. Hindi po. Ang nakita ko po doon ay ang pangako ng Diyos kung saan sumunod ka sa aking utos na mag full-time ka kasi yan ay bahagi ng plano ko upang masumpungan mo yung buhay na ganap at kasisaya na pinlano ko na sa iyo nung araw pa. At ngayon po ako ay 72 years old, 38 years na po ako naglilingkod sa Panginoon. Nakita ko po ito. Kaya nga po pag may mga pangyayari hindi pa rin maganda o ako'y nagkukulang, isa lang po ang tinitignan ko, yung pangako niya sa akin. Tulad ni Abraham na patuloy at patuloy na nananatili. Yes, may mga minsan na-discourage, minsan na-disappoint, kagaya rin ng amang Abraham, pero hindi po dapat maging dahilan yon upang hindi tayo magtiwala. Kaya nga at age 72, marami pa po akong inaasahang magandang mangyayari sa buhay ko. Hindi sabihin, ay matanda na yan, hintay na lang yan, mamatay. Hindi sa ating buhay Kristiyano, ikaw at ako, may magandang pangako ang Diyos sa atin at yan ay magaganap kung mananatili ka in spite of all the obstacles sa buhay natin, no? Now, Father Abraham's faith was strengthened by the obstacles God allowed in his life. Narinig nyo? Yung mga problemang dumating sa buhay niya, yung mga kabigatang dumating sa buhay niya, ang nagpalakas ng kanyang pananampalataya. Bakit po? Kasi nanatili siya. Hinintay niyang maganap yung pangako ng Diyos kahit sa gitna ng mga problema. And his life was an example of faith in action. Ito yung sinasabi ni James, faith without action is dead. Pero very clear po ang example na binigay ng amang Abraham kung sa kanya ay siya ay faith with action. Pag sinabi yung faith with action, hindi yung action na gawa tayo ng gawa, kagaya nga ng pinabanggit minsan sa GMJ. Hindi po. Ang sinasabi po dito ay gawa ayon sa direksyon, ayon sa pagsunod natin, sa instruction ng Panginoon. So magbigay tayo ng ilang example dito na faith in action. Unang-una, nabanggit ko na ho ito. He trusted God, left his country, and followed God. Pinaniwalaan niya ang Diyos, ang pangako ng Diyos, iniwan niya ang kanyang bansa sa madaling salita. Yung stability niya, yung comfort zone niya, iniwanan niya at pagkatapos ay sumunod siya sa Diyos. Hindi niya alam saan papunta, hindi niya alam kung anong mangyayari, pero makita niyo yung faith in action niya. Sa atin po pwede nating i-apply yan. Very clear po yan. Na patuloy tayong magtiwala sa pangako ng Diyos at may katiyakang magaganap ang lahat ng mabubuting bagay na inihanda ng Diyos sa atin even before the foundation of the world. Isa pa, He set to rescue His nephew Lot, no? Sa Genesis 14. So nandun yung tapang niya na sagipin yung kanyang pamangkin, sa awa at grasya ng Diyos ay nabawi niya ang kanyang pamangkin, no? Pangatlo, he bargained with God for the people of Sodom. Alala nyo, bago tinupok ang Sodom and Gomorrah, nakipag-bargain pa, Lord, kung meron na lang 50 na natitira, papatay mo ba lahat, no? Imagine, ito yung pagtitiwala niya sa Diyos na pwede niyang hingin ang mga bagay na ito, bunga ng kanyang ugnayan. Yan po ang magagawa kapag tayo ay patuloy na sumusunod. No? Yung lualim ng ating ugnayan that we can deal with God on a more personal basis. Kaya nga sabi, let us develop a personal and intimate relationship with God. So may intimate relationship siya sa ating Panginoon. Kaya sabi nga ng Diyos sa kanya, hindi ba? Sabi ng Diyos, si Abraham ay hindi na iba sa akin, siya ay kaibigan ko. Itatago ko ba sa kanya yung aking gagawin? So yun po ang makikita natin, God revealing Himself and His plan to people, who has a personal and intimate relationship with Him. Makikita natin to sa Genesis 18:16 to 33. Ano pa ho makikita natin? Ito pa po,
Ito, isang napakaganda. He trusted God to give him and Sarah a son after 25 years. No, 75 po siya nung umalis siya ng Ur, pero ang tagal niyang hinintay. At kaya nga, yun nga ang problema. Minsan, yun nga, nagkamali rin sila mag-asawa. Ang sabi ng misis niya, palagay ko, kailangan manggaling yung pangako ng Diyos na anak natin sa pamamagitan ng aking katulong. No? So, nanahan sila sa kanilang naintindihan. At sabi nga ng Diyos, hindi. Pag sinabi kong magkakaanak ang misis mo, kahit yan ay baog na, pag sinabi ko, mangyayari yan. Nagtiwala pa rin naman po sila. Naghintay pa rin sila. At age 99, di ba? Andun yung pangako ng Diyos na magkakaanak ka ng lalaki. Makikita po natin yan sa Genesis 17:16. At alam niyo yung pinakamatinding faith in action ng amang Abraham? He was willing to offer Isaac as a sacrifice to God. Hindi po madali yon. At saka unang-una, ito yung pinangako mo bakit ngayon ikukunin mo at nais mong iaalay ko sa iyong harapan? Pero hindi po siya nanatili sa sarili niyang naiintindihan. Kaya nga po, nang siya ay patungo na doon, di ba? Ang sabi ng anak niyang si Isaac, Ama, narito na yung kahoy, andito na yung apoy, andito na yung kutsilyo. Nasaan ang iaalay? Makita niyo yung pananampalataya ng amang Abraham, ibang-iba talaga. Ano sabi niya? My God will provide. Diyan natin nakuha yung pangalan ng Diyos na Jehovah Jireh. At totoo po ito. Willing. Bakit po? Talaga itinali niya si Isaac at talagang sasaksakin niya. Sapagkat ang sabi nga po sa Hebrews 11, dahil natitiyak siya na kung ito ay mamamatay, ay bubuhayin uli kasi hindi pwedeng magtalusira ang Diyos sa pangako niya. So naroon ang katiyakan na, sige, kailangan patayin, sige, papatayin ko to. Pero kilala ko ang aking Diyos. Ayan, maganda hong tanong, gaano natin kakilala ang ating Panginoon na kapag tayo nalagay sa ganitong sitwasyon, sasabihin ba natin, susunod po ako, Ama, sapagkat nalalaman ko na hindi ka sinungaling at kailanman ay hindi ka magtatalisura sa iyong mga pangako. So ano nangyari? Nung papatayin na niya si Isaac, ang sabi, Isaac, wag. Napatunayan kung ikaw ay nagtitiwala sa akin at nakita nilang merong nasampid na isang hayop doon na siyang ginamit nilang pang-alay. So, God will always provide even in the midst of seeming difficulties. Kaya lang nga po, tingnan natin ang amang Abraham na napakaganda ng ehemplo. Faith in action. Gagawin niya. Even to the point na maaring mapahamak yung mahal niya sa buhay, kung ito ang sinasabi ng Diyos, at alam niya ang tinig ng Diyos. So mahalaga po sa atin, alam mo ba ang tinig ng Diyos? Kasi kung alam mo ang tinig ng Diyos, hindi tayo magdadalawang isip na sumunod sa Kanya. Okay? So if we had looked at His own resources, ito po, hindi ba pinangako sa Kanya, yung buong Kanaan, ibibigay ko sa iyo. Yung buong lupain na yan. Kung ginamit niya ang sarili niyang pangunawa at kalakasan, ano ho kaya mangyayari? Wala. No? Hindi mo magaganap. And founding a nation na biro mo siya ang pinanggalingan ng isang bansa, yung bansang Israel, isang tao pinanggalingan, si Abraham, na sa sarili niya rin, alam niya hindi rin niya kaya, no? He would have given up in despair. Bakit ho siya nagpatuloy? Kasi hindi siya umasa sa naintindihan niya, hindi siya umasa sa kanyang kakayanan, naghintay siya sa pagkilos ng Diyos sa buhay niya. But Abraham looked to God, obeyed Him, and waited for God to fulfill His word. Ano sabi dito? Alam mo, minsan pag may problema tayo, ang pinakamaganda, tumingin ka sa taas. Ang buhay na Diyos, kilanlanin mo na nariyan at alam na alam ang ating pinagdaraanan at siya ang nagpahintulot niyan. So, we must acknowledge His sovereignty over us, no? Yung kanyang sovereign rule dapat i-recognize natin sa ating buhay. At ano sumunod? Sumunod ka lang. Para tayo mga magulang, anak, sunod ka lang. Minsan tayo madaling magsabi pero sinasabi rin ng Diyos sa atin, anak, sumunod ka lang. Hindi tayo makasunod. So napakahalaga kung gaano mo kakilala at gaano kalalim ang ugnayan mo sa ating Panginoon. And itong pinakamaganda at pinakamahirap. And waited for God
to fulfill His words. Naiinip na ba kayo? Para bang walang nangyayari? Para bang nakalimot na yata ang Diyos? Basahin po natin uli ito. Pakinggan uli natin itong pag-aaral na ito. At makikita natin ang Diyos ay naging tapat kay Abraham at siya'y magiging tapat kanino mang kanyang tinawag upang ang pangako niya'y magaganap sa takdang panahon. So, sa gabing ito, nakita natin ang napakagandang ehemplo kung paano natanggap natin ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya ng ating father of faith, at yan ay si Abraham. So we can follow his life, no? We can learn from him so that yung buhay natin sa Panginoong Yesus ay tunay na lumago. Tandaan natin, without faith, we cannot please God. Pag tayo ay nananalangin, isa lang hinihingi ni Lord, nasan yung binigay ko sa iyo? Lord, ano yung binigay mo sa akin? Yung faith na binigay ko sa iyo. Yan ang unang-unang binigay ko sa iyo nang ikaw ay ma-regenerate. Now, pag ikaw ay nanalangin, ibalik mo sa akin yung pananampalatayang yan upang yan ay maging faith in action tulad ng buhay ng amang Abraham. So tayo po'y manalangin. Maraming salamat po sa gabing ito, Ama. Salamat sa napakayamang pagtuturo na magbibigay sa amin ng isang buhay na hindi lang payapa at may kagalakan, kundi isang buhay na ganap at kasiyasiya na ipinangako ng inyong anak na si Jesus. Salamat po. Nawa ang mga salitang ito'y maging pagpapala sa lahat ng nakinig at tumanggap ng magandang balita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. 2 Timothy 2:2 Hallelujah.